Good evening po sa inyong lahat dyan. Um, good evening din po sa mga kasama niyo po sa Punto por Punto. Hindi bro. Ah, hindi po babae po. Babae din, babae. Okay. Sige, sister, go ahead. Um, tanong ko po kasi, um, dahil po sa napanood ko po sa isang programa po at pangalanan ko na lang po na Rapi Tulfo. Parang kahapon lang ata yun eh. Yung episode na yun. Anong palabas? Rapi Tulfo po. Rafi Tulfo. Okay, May go ahead. napanood ako, oo. Tapos ang tanong ko kasi umano kasi yung parang nirereklamo doon, ginamit niya yung parang pilosopo po. Ginamit niya po yung nasa Bible, yung sa Genesis po. Mm. Um, Kasi si Adan at si Eva, di ba sila po yung unang tao Oo. na ginawa ng Diyos. Tapos po, di ba para mag-multiply yung mga anak nila, yun din ang naging mag-asawa at di ba po? Oo. Ngayon, sa generation po natin sa mata po natin, ang incest po, ang tawag na po sa atin, no? Oo. Na term. Parang medyo bazar na po sa atin yun, yung parang hindi natin tanggap ba? Yung gano'n, yung kapatid sa kapatid or pinsan sa pinsan, gano'n. Talagang hindi tanggap yun. Bawal yun. Ano po ba yung nasasabi sa Biblia o kung ano po ba ang na papataw na ano po ng simbahan about dyan po sa relasyon na yan. Kasi ginamit niya po yan eh. Na ano na po si Rapitol po parang napikon pa po eh. Kasi pinipiloso po niya po kasi. Ayun. Buti nga sa kanya. Napagalitan siya. Ginagamit niya ang Bible sa maling paraan. Sa Leviticus, Piloso po niya po yun. Brother Angel, ang talata nga sa Leviticus, Brother Angel, yung incest. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ng iyong ama sa magitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ng iyong tiyuhin sa magitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Sabihin talagang masama, may parusa talaga yan. Ang parusa, ang tanong mo, anong parusa? Yes, ano po yung ano po ng simbahan po dyan o ng Okay, Brother Angel, ano daw ang turo ng simbahan tungkol sa bagay na yan? Anong parusa yan? Wala exact na anong parusa rito, pero hindi yung sa parusa, kundi bawal. Tinitingnan ko nga yung CCC natin, no? Or sa Code of Canon Law, mayroon tayong batas din na bawal yung close relatives, no? Hindi naman yung natural, pag hindi alam, hindi naman parusa, pero it's a mortal sin. From the Bible itself, mortal sin na po yung kapatid. So, natural, ang simbahan hindi naman niya malalaman kung mga relation, pero ang parusa niya hindi talaga pwede sila ikasal. So ibig sabihin nun, dahil nga close relatives, no, so pagka ganon, they're living in a mortal sin. Walang absolution, wala pong communion. Yun ang pinakaparusa doon, kapatid, no? Pero yung batas na sasabihin na simbahan excommunicated ka or something, hindi po ganon. So ang mangyayari diyan, ang simbahan hindi naman nagko-condemn na ganoon eh. Ang simbahan po natin ay nagtuturo, no? Ito yung bawal, ito yung hindi. Pag bawal, ano bang consequences? Ang pwede, katulad nga nung sa CCC about marriage, o anong patutungan ng mga live-in?
ng mga civil marriage lamang, anong pwedeng ipataw na parusa sa kanila? Hindi sila pwede mag-communion. Pero wala yung magpaparusa na nakagaya ng batas ng gobyerno. Hindi po ganun. Unless ang na-excommunicated lang, yung talagang grabing-grabe yung no. Ang lagi mo mapapansin diyan sa katikisim po natin, ang pwede lang ipataw po na parusa usually sa mga miyembro, no, mga laiko is hindi po sila pwede mag-communion, no? At the same time, di sila pwedeng bigyan ng absolution. So yun po yung pinaka doon. At kapag nakamatayan, ang pinaka-problema dyan, hindi dito sa lupa. Sa Catechism 1035 po kasi they're living in a mortal sin. So ang pwedeng bagitin lang ng simbahan dahil nasa authority yung simbahan, binigyan ng Diyos yun. Kung ano may paintulot niya sa lupa, paintulot sa langit. Ang church will give the authority. So bibigyan ka na kaya nga may guidelines. So bro Aljan, pasuyo nga yung 1035 natin. Kapag sila'y namatay naman, ang pwede lang i-judge sa pagkamatay naman spiritually, ang simbahan, magja-judge po yan kasi may paintulot naman. Ano So po yun, bro? 1035 nga po. The teaching of the church affirms the existence of hell in its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Yan po, no? Malinaw po yan, no? Wala exact na sinasabi dito sa lupa, pero mas matindi siya. 1035 of Catechism. Immediately kapag nakamatayan niya yan, hindi sila nakapagsisi, hindi sila naghiwalay dahil nga dun sa incest na tinatawag natin from Bible up to the Code of Canon Law natin, may batas, bawal po yan. Immediately, you will go to hell. Sabi po na simbahan yan, no? So, hindi po tayo nagbabasa lang. Here, ang punto por punto, wala po tayo dito para mag-condemn, but to teach, no? The salvations, the proper salvations, teachings of salvations of the church. So, yun po yung pwedeng mangyari doon, kapatid. Una, ano ba yung pwedeng gawin ng simbahan? Hindi po magkukulong ang simbahan, ha? Hindi magpapakulong, hindi magpaparusa, kundi pwede ka nilang pwede ka nilang i-deprive or pwede ka nilang kontrolin sa gagawin mo pagdating sa faith mo. Hindi ka pwede mag-communion, hindi ka bigyan ng pwedeng absolution, at pag yan at matigas ang ulo at hindi mo na pagsisihan, sabi ng church, when you die, immediately you will go to hell. Yun lang po ang pwede natin maibigay na information, kapatid. Okay po. Salamat po, Brother Angel. Salamat po sa Diyos. Meron pa po sana akong isang tanong pa. Sige, go ahead. Ano naman po, yung mga bata po na hindi po nabinyagan, especially po yung mga biktima ng abortion, yung kaluluwa po ba nila, saan po pupunta? Brother Angel? Okay, sa Catechism po natin, tandaan po natin, no? Pagdating sa Catechism natin, yung pong mga hindi nabinyagan, ipinagpapasa Diyos na lang po yan, kapatid. So hindi natin siya pwedeng husgahan. So pero hangga't maaari, yun nga, no, hangga't maaari dapat at least pagka silang at least 8 years old po, no, 8 years old kailangan talaga mabinyagan na po. Pero ayon sa Catechism po natin, ang bata po na hindi nabinyagan ay ipinagpapaso Diyos na lang yun, kapatid. Hindi siya inuhusgahan na simbahan, kapatid. Okay. Yun lamang po yung ano po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.